Sa mundo ng anime, napakadaming kwento na nga din ang ating nasilayan at nasaksihan na may mangilan-ngilan nga sa mga parte ng storya ng mga to ay ang mga hindi na iwasang pagkakamali dahil bukod pa nga sa kakulangan sa tauhan na mga makakatulong sa pagbuo ng pagbibigay ng buhay o animated version ng mga to, ang isang bagay pa nga din dito na naging dahil na mga hindi maiiwasang pagkakamali sa paggawa ay ang mismong deadline or mga due date ng mga kanya-kanyang proyekto na siyang naging dahil nga din upang makapasok nga din talaga o magkaroon nga din talaga ng mga ilang parte dito ng kwento na kinakailangan nga madaliin sa pagpapatakbo ng istorya na siyang dahil nga din upang malaya nga ding makapasok ang mga ilang pagkakamali o error sa pagkakagawa ng kwentong ito na kaya nga din sa mga bagay na yan. Ngayon nga din mga parikoy ay ating ngang pag-uusapan ang mga ilang bagay nga din dito. Yes guys, dito sa Naruto series na siyang hindi na nga din siguro natin napagbigyan ng pansin na mga ilang human error o mga ilang pagkakamali sa pagkakagawa nga ng kwentong ito na siguro syempre hindi na nga din talaga natin napagbigyan ng pansin sa kadahilanan na nga din na napakaganda nga din kasi talaga ng istorya o ng kwentong ito. 14 na bagay na pagkakamali nga dito sa Naruto na siyang makikita nga din natin sa manga at especially pagdating nga sa animated version nito. So tara na nga mga parikoy at atin na nga umpisahan ang talakayang ito. At ang una nga sa ating listahan dito ay ito ngang White Zetsu arm ni Obito o yung kalahati ng kanyang katawan na kulay puti. So heto mga parikoy no, marami nga din talaga sa atin na hindi na nga din ito napansin. Na syempre sa una, alam din naman natin na bata pa lang si Obito matapos nga niyang madaganan ng bato. Yung nangyaring nailigtas nga siya, yung kalahati nga din ng kanyang katawan ay naging White Zetsu na nga din. So ngayon mga parikoy, fast forward nga tayo, yung nangyaring kinaharap na nga din ni Obito itong kanyang teacher na si Minato, diyan nga mga parikoy sa kanilang laban, diyan nga sa kanilang bakbakan, nung matamaan na nga siya ng Rasengan nitong ni Minato, kung papansinin nyo nga mga parikoy, bakit nga ganon? Yung normal na braso o kamay ni Obito ang siyang natunaw. So di ba dapat yung kabilang kamay niya yung matutunaw. Kasi ngayon yung parte ng katawan niya nakalahating White Zetsu. Pero ang nangyari nga dito baliktad. Kasi kung babalikan nga din no, kung babalikan din yung laban ni Obito dun kay Conan, dito guys, ayan, diyan, ganyan yung tama. Kanang kamay ni Obito ang natunaw o nalusaw. Kasi ayan nga din yung part ng katawan niya na may White Zetsu. At bukod pa nga dyan mga parikoy, bukod pa nga sa error na yan, meron pa nga din sa parte na yan na itong mismong kamay nga din ni Obito na siyang dapat na White Zetsu arm, which is kulay puti nga dapat. Diyan guys, tignan nyo, bakit normal na kulay yung kamay niya, itong kanang kamay niya na ipangahawak o ipanghuhuli nga dapat niya dito kay Minato. Bakit naging normal yung kulay? Samantalang dapat kulay puti yan, di ba? So same nga lang din sa manga mga parikoy, di ba? Tapos dito nga din sa parte na kinuha niya si Naruto, diyan nga sa kanyang dalawang kamay, dapat nga yung kanyang kanang kamay ay kulay puti. Ngunit subalit datapwat, pagpasok nga ng time skip, Naruto Shippuden, na pagtapos nga ng Shinobi War, dito nga sa scene o parte nakalaban na nga nila si Kaguya, itong walang damit na si Obito, ayan na nga guys, nakita nyo na, yung disenyo ng kanyang katawan dito, yung kalahati ng kanyang katawan, ay bumalik na nga sa White Zetsu body. So diba mga parikoy, siguro napansin na nga din nila na may mga pagkakamali sa una, na doon nga sa early series ng Naruto, mga normal na kamay nga ni Obito yung pinakita. Kaya pagdating dito sa time skip, at bago nga matapos itong kwento ng Naruto Shippuden, mabuti naman na kahit papano, nabigyan ng justice yung katawan ni Obito, na kung ano nga ba talaga yung nangyari sa kanya. So ayan nga mga parikoy, ang una sa ating listahan dito, White Zetsu arm error. And here we go sa pangalawa sa ating listahan mga sir, dito pa nga din kay Obito, at ito nga ang peklat sa kanyang muka. So may pagkakahalin tulad nga lang din kanina, na dito naman kasi sa peklat ni Obito, na imbis sa kanan nga din yung kanyang peklat, nangyari, nalipat nga ito sa kaliwa. So diba baliktad? Baliktad nga din na katulad nga sa kamay ni Obito kanina. Kasi yung kanang katawan ni Obito yung nadaganan ng bato. So dapat kanang mukha niya rin yung magkakaroon dito ng peklat. Pero base nga din dito sa pinapakita natin ngayon, ang nangyari is itong kaliwang mukha niya ang nagkaroon ng peklat. Pero pagdating nga uli sa Shippuden, mukhang napansin na nga din nila na kaya mangyaring inayos na nga din nila ito. At yung peklat nga ni Obito ay nailipat na nga o naibalik na nga din sa bandang kanan. So ayan nga guys yung pangalawa sa ating listahan, ang error sa peklat ng mukha ni Obito. And here we go, dumako na nga tayo dito sa pangatlo sa ating listahan. At ito nga ang Sharingan ni Kakashi sa unang pakikipagtuos niya kay Zabuza. So dyan sa part na yan mga parikoy no, dyan ngay pinakita sa atin ang isa sa mga kaaya-ayang bakbakan at sabayang sagupaan. Ngunit subalit datapwat, ang isang bagay naman dito na hindi na nga din natin masyadong napagbigyan ng pansin ay dito nga sa parte o senaryo na habang kinokopya nga ni Kakashi gamit ng kanyang Sharingan itong mga galaw ng daliri ni Zabuza, dyan guys kung
papansinin, bahagya nga sa animation na to ay nangyaring nawala nga yung Sharingan ni Kakashi o bumalik nga ito sa normal na mga mata. Ayan guys, pansinin nyo, dyan sa part ng animation na yan, ay nawala nga talaga yung Sharingan ni Kakashi dyan nga sa kanyang kaliwang mata, which is sa manga hindi naman ganon, na kaya masabi nga din natin na marahil nasa animation nga lang talaga yung naging error sa parte na to. So ayan nga guys yung pangatlo sa ating listahan, ang error nga sa Sharingan ni Kakashi habang kinokopya nito ang mga jutsu ni Zabuza. And here we go, dito na nga tayo sa pang-apat sa ating listahan at dito pa nga din yan kay Kakashi at ito nga ang evolution ng Sharingan, which is ang kanyang Mangekyou Sharingan. Yes guys, kung kanina error nga ng Sharingan, dito naman ay error nga ng Mangekyou Sharingan niya. Heto guys, ayan, imbis na kulay black yung nasa gitna o yung pattern, ang nangyari, yung pattern sa gitna ang naging kulay red at yung nasa ilalim is yung naging kulay black. So baliktad, di ba mga pare? Dapat kasi ganito. Ayan, ang tama, yung pattern is yung kulay black, then yung kulay red is yung nasa ilalim. Pero ang nangyari sa isa, yung animation, yung color black is yung nasa ilalim, then yung pattern ng Mangekyou is yung naging kulay red. So ang nangyari tuloy, imbis na paganon, naging paganon. So 'di ba? Sana nagets nyo mga pare. So ayan nga yung pang-apat sa ating listahan mga sir. Ngayon, dako naman tayo dito sa pang-5. At ito nga ang symbol sa forehead protector ni Kakashi. So ayang symbol sa forehead protector ni Kakashi mga pare ko. Imbis na Konoha symbol, ang naging nakasulat nga ay Shinobi. So bali nag-umpisa na nga ito doon pa lang sa 4th Great Shinobi War, na kaya siguro nangyaring nagka-error nga dito, siguro masyado silang na-focus doon sa word na Shinobi dahil nga Shinobi Alliance din ang magkakasama dito sa digmaan. Ngunit subalit datapwat, matapos nga ng digmaan na yan at matapos nga ang huling laban nila Naruto at Sasuke, nangyaring pinalitan na nga o ibinalik na nga sa Konoha symbol itong forehead protector ni Kakashi. Kaya yun nga guys, na late game na naman ang pagbabago sa naging error dito. So ayan nga ang ating pang-5 sa ating listahan mga sir. And here we go sa ating pang-6 at si Kakashi pa nga din to mga pare ko. At ito ngayon nagpanggap siya or nag-disguise na matapos niyang magbihis o tanggalin ng kanyang mga makeup at mga wig at nang tanggalin na nga din niya ang kanyang contact lens. Dyan na nga guys, kung mapapansin nyo, kitang-kita na nakalimutan nga nilang ibalik yung Sharingan ni Kakashi, which is hindi naman kasi yun na de-deactivate ni Kakashi, unlike sa mga Uchiha talaga. Yung Sharingan ni Kakashi, parang ano yun, parang passive. Hindi yun na de-deactivate kasi hindi naman siya Uchiha. Pero anong nangyari nga dito sa part na to, nawala nga. So anong nangyari mga pare ko? Na kaya isang error na naman to para nga sa mga animator ng Naruto. Pero para sa akin no, goods na nga din ito dahil kahit papano nga, napakita na nga din sa atin ang buong itsura ni Kakashi. But anyway mga sir, yan nga ang pang-6 sa ating listahan na kaya puntahan na nga agad natin itong ika-7. At ito nga ang Chokoyomi ng Mangekyou Sharingan ni Uchiha Itachi. Yes mga sir, way back nga uli dito nga sa early episode o early chapters ng Naruto, yung bumalik nga sila sa bayan ng Konoha kasama nga nitong ni Itachi si Kisame. At dyan nga ginamit ni Itachi ang kanyang Chokoyomi dito kay Kakashi. So ngayon mga pare ko, anong problema? Anong mali dito? So heto mga pare ko, no, makinig kayo. Di ba pag sinabing Mangekyou Sharingan, dapat mangyaring mag-iiba na nga din ang pattern ng mata ng user. Kumbaga from regular Sharingan na trito mo dapat magkakaroon na ito ng specific pattern or specific na hugis. So ganun nga dapat mga pare ko, no? Ngunit subalit datapwat, hindi nga ganun na nangyari dito nga sa naging case ni Itachi nang ikas nga niya ang kanyang Chokoyomi dito kay Kakashi. Dahil ang pinakita nga lang dito mga pare ko is yung pattern nga lang ng regular Sharingan at wala nga ditong pinakita ng specific pattern ng kanyang Mangekyou Sharingan. So 'di ba mga pare, ang nangyaring effect lang dito is itong mga mata nga ng Sharingan na umiikot-ikot o parang illusion at sa pamamagitan nga niyan ay nangyaring nag-activate na nga ang Chokoyomi ni Itachi. So ganun nga lang yung nangyari. Pero yun nga mga pare ko no, mangyaring idagdag na nga din natin na kung bakit ganyan nga lang ang nangyari. Dahil si Kishimoto na nga din ang nagsabi yung mga oras nga daw na ginagawa niya ang scene na yan. Hindi pa nga din daw kasi alam ni Kishimoto na kung anong evolution nga ba daw ang gagawin niya sa Sharingan. Dahil nga may special grade dito ng epekto, dapat mangyaring magkaroon nga din daw kasi ito ng kahit man lang kakaibang design or specific pattern na para hindi magmukhang plain or parang kahit papano hindi nga daw magmukhang regular na Sharingan. So yun nga yung dahilan ni Kishimoto mga pare ko. Yung mga oras na ginagawa niya ang part na yan, wala nga talaga siya maisip kung ano yung magiging disenyo niya para nga sa evolution nito. Special grade kasi ang epekto nito. But anyway, nakapasok na nga ang error na yan. Kaya wala na nga tayong magagawa. At kaya ang kasunod nga sa ating listahan dito, ang pang-8 error sa Naruto series, dito nga sa ating listahan, ay ito nga ang unknown na batang Uchiha. So ito nga din yung senaryo mga
mga pare koy na pagkatapos nga ng Uchiha Clan Massacre, simplihan na lang natin dito. Akala siguro ng animator na hindi natin mahahalata to, no? Itong batang tumakbo sa harapan nga ng batang Naruto na nakatingin nga kay Sasuke sa malayo, itong batang dumaan mga pare koy, yung suot nga niyang damit ay may logo ng Uchiha Clan. Ayan boy, huli ka. Bakit yung damit na suot mo ay may simbolo ng Uchiha Clan? Samantalang yung scene at yung mga oras na yan, kakatapos nga lang din ng Uchiha Clan Massacre. So papaanong nangyari yun? So ibig sabihin na hindi lang si Sasuke yung nakaligtas sa Uchiha Clan Massacre? Hindi lang si Sasuke yung hindi pinatay ni Itachi? So diba, possible nga din na pumasok yung katanungan na yun. Dalawa yung survivor ng Uchiha Clan Massacre. So ang mangyayari, may kamag-anak pa nga si Sasuke. Kaya yun guys, huli ka boy. Mabilis kang tumakbo pero mabilis ang mata ng mga Naruto fans. Mga nakasharingan to boy. But anyway guys, yan nga ang pangwalo sa ating listahan dito. At ang ikasyam naman dito sa ating listahan na isa nga din sa mga error sa Naruto series ay ito ngang pagpapanggap ni Orochimaru bilang Kashikage during Chunin exam. So heto man. So si Orochimaru yan, 'di ba? Bago pa nga niya i-reveal yung sarili niya at labanan nga itong si Third Hokage Hiruzen. So diyan nga sa parte na yan na pagpapanggap niya, diyan nga din mga pare koy ay may error nga o pagkakamali ang animator. Kasi take note mga sir, ang kulay ng suot ng Kashikage ay dapat nga na kulay green at hindi kulay blue. Dahil ang kulay blue mga pare koy ay para nga sa Mizukage na mula nga sa bayan ng Kirigakure. So sa kanila nga yung color blue mga pare koy at hindi sa Kashikage ng Sunagakure. Na kaya nga dyan sa error na yan, mali na nga din yan ng animator dahil nga kung titignan sa manga, kulay green nga talaga yung para sa Kashikage sa bayan ng Sunagakure. Well, siguro mangyaring napansin nga din siguro ng mga animator na mas bagay nga kasi ang kulay ng red at blue, lalong-lalo na sa tunggalian. At siguro sa pagmamadali na nga din na maisabit na nga agad yung episode, baka hindi na nga din talaga napansin ng mga animator na imbis na kulay green, kulay blue na nga ang nailagay nila. But anyway guys, yung nga no, yan nga ang ikasyam sa ating listahan dito. And here we go sa ikasampung bahagi ng ating listahan dito ng mga ilang error o pagkakamali nga dito sa Naruto series. At involved ba nga rin si Orochimaru dito? At ito nga ang bagay na patungkol nga sa mga Edo Tensei. So heto nga mga pare ko no, sa early series ng Naruto, yung mga Edo Tensei nga na nakita natin dito, halos perpekto nga yung itsura. Isang halimbawa nga nitong laban ni Orochimaru kay Third Hokage Hiruzen, na itong si First at Second Hokage, kung mapapansin nyo guys, maayos na maayos nga yung mga itsura nila dito. Unlike nga sa time skip Naruto Shippuden, dito nga sa 4th Great Shinobi War, kung mapapansin nyo guys, nag-iba na nga ang mga itsura nila dito, na nagkaroon na nga din ito ng mga crack sa muka, at yung kanilang mga mata ay nagkulay itim. So bakit nagkaganon? Bakit nag-iba? Samantalang parehas lang naman yan na Edo Tensei. But anyway, yun nga no, nandyan na yan mga pare. Basta napanood naman na natin yung napakagandang eksena, kahit nga na nangyari na magkaiba nga ang disenyo ng dalawang to. So yan nga ang ikasampu sa ating listahan mga sir. Then now mga pare koy, dumako na nga din tayo dito sa ika-11 sa ating listahan. At ito nga din ng Edo Tensei. Pero dito naman ang concern sa Rinnegan ni Edo Madara. Dahil guys, dito nga sa 4th Great Shinobi War, nakita naman natin na sa mga ilang bakbakan nga, or dito nga sa mga early episodes o early chapters ng bakbakan, as we can see, Sharingan, Mangekyou Sharingan, or Eternal Mangekyou Sharingan pa nga lang yung ginagamit ni Madara. Likewise nga nito na nirasengan siya ni Naruto ng pagkalaki-laki, na dyan nga in-evolve na nga niya ang kanyang mata upang makapagpalabas nga siya ng Susanoo. Ngunit subalit datapwat, ang mali nga dito mga pare koy, ang error nga dito, na bago pa nga siya dapat matamaan nitong pagkalaki-laking Rasengan ni Naruto, dapat nga itong Rinnegan niya ay hindi pa nga naka-activate. Dapat wala pa nga siyang Rinnegan dyan. Dahil remember guys, inactivate nga lang ni Madara ang kanyang Rinnegan dito nga lang sa mga oras nang inatake na nga siya ni Naruto gamit nga itong Rasen Shuriken. So diba mga pare, nakita nyo na din. Kaya nga yung nangyari nga din na masalag nga niya ng Susanoo niya yung Rasengan na ginawa sa kanya ni Naruto, itong Odama Rasengan, matapos nga niyan, bumalik nga sa Mangekyou Sharingan yung kanyang mata. So nagpabalik-balik nga. At habang naka-activate nga ang kanyang Susanoo at nang muli nga siyang atakihin ni Gaara na inilabas nga siya neto sa kanyang Susanoo, dito na nga din muling sumabay si Naruto na inatake na nga din siya ng Rasen Shuriken. At diyan na nga din yung oras na inactivate nga lang ni Madara ang kanyang Rinnegan. At hindi nga dito sa parte ng Odama Rasengan ni Naruto. So ayun nga mga pare koy, sana naunawaan nyo. At yan nga ang ating ika-11 sa ating listahan dito. Then now mga sir, pumunta na nga agad tayo dito sa ika-12 at dito pa nga din yan kay Edo Madara. Dito pa nga din sa Shinobi War
War. At ito naman ang mga kamay ni Madara na nawalan nga ng gloves. Yes mga sir, kasi nga 'di ba, yung mga kamay ni Madara may gloves yun. So ayan nga 'di ba, meron. Suot-suot na nga niya yan. Simula pa nga din nang siya ay buhayin. Ngunit subalit datapwat. Nung dumating na nga yung oras na to, na gumamit na nga si Madara o nag-release na nga ito ng Mokton Jutsu, diyan nga guys, kung mapapansin nyo, habang lumalabas nga ang mga puno dito at habang naka-hold nga itong kamay ni Madara, ayan guys, tignan nyo, wala na nga din siyang suot na gloves. So nasaan na yung gloves niya kanina? Bigla na nga lang itong nawala, pare koy. Anong nangyari? Tapos na ba yung buhos? So yun nga mga sir, no, na isa nga din sa mga mistake o error dito sa animation ng Naruto series. At yan nga ang pang-12 sa ating listahan mga pare koy. Then now, dumako na nga agad tayo dito sa pang-13. At ito nga ang Rasengan ni Naruto na ginamit nga niya laban nga kay Kabuto. So ito nga din yung sa scene na bago pa nga magsimula ang three-way deadlock ng Sanin. So dahil nga takot pa si Tsunade sa mga dugo sa mga oras na yan, kaya ang nangyaring nagtanggol nga sa kanya ay itong ang si Naruto laban nga kay Kabuto. So dyan guys, yung Rasengan nga na ginamit ni Naruto dyan ay bakit kaya ganun? Kasi kung papansinin nyo, nung tumama na itong Rasengan, may kahalo nga itong lightning. Parang Rasengan nga lang na hinaluan ng Chidori, which is sa manga ay hindi naman ganun. So ayan nga yung itsura sa manga. Isang uri lang siya ng whirl. Pero pagdating nga dito sa animation, nagbago. Nagkaroon ng mga parang lightning. Rasen Chidori yarn. But anyway, yun nga no mga pare ko. Yan nga ika-13 sa ating listahan dito. And here we go. Nandito na nga tayo sa pinakalas. Ang kahuli-hulihan sa ating listahan ay ang naging forehead protector nga ng isa sa mga Iwagakure ninja na nagkamali nga din sila ng symbol dito. So heto mga pare koy, kung matatandaan nyo nga, habang nagpapamiting nga itong si Onoki na pinag-uusapan nga kasi nila yung patungkol nga sa 1,000 ninja na kanilang ipinadala sa digmaan na siyang pinigilan nga lang daw ng dilaw na kidlat ng Konoha na si Minato. At kaya nga din sa pagkagulat at sa pagkadismaya at matapos nga nilang ibaling ang kanilang paningin mula kay Onoki nang ipakita na nga ang kanilang mga mukha dito, you see guys, itong ninja nga na nasa gilid, yung kanyang forehead protector nga ay may simbolo ng Konoha. So baliktad na naman mga pare koy, imbis na simbolo ng bayan ng Iwa, ang naging nakalagay naman dito sa kanyang forehead protector ay simbolo nga ng Konohagakure. So imbis na pa ganun, naging pa ganun. At kaya ayun nga guys, ang pang-14 na error nga dito sa ating listahan na masasaksihan nga sa Naruto series. And again mga pare koy, ginawa natin itong content na to hindi para manira o mamuntos o maghanap ng butas sa lumikha o gumawa ng kwentong ito, kundi ginawa natin itong kwento na to o itong content na to na para nga maipakita din sa atin na kung gaano nga ba talaga kahirap o kung gaano nga ba talaga kakomplikado ang gumawa ng istorya sa ganitong napakahaba at napakagandang kwento. And syempre overall, bilang tao nga lang din, syempre na hindi nga rin talaga natin maiiwasan ang anumang uri ng pagkakamali. Normal lang na magkamali mga pare koy, na kahit gaano ka pa kagaling or kahit gaano ka pa kahusay, na kahit ikaw pang kinikilalang pinakamahusay o isa sa mga kinikilalang pinakamatalinong tao, may isang bagay pa nga din talaga na hindi mo talaga may iwasan. At ito nga, ang pagkakamali. Hanggang dito guys, maraming salamat sa inyong panonood. Sana'y nag-enjoy kayo. Maraming salamat. Keep safe palagi. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.